Hello guys. I'm not feeling well. Kasi nagte-text na sa akin yung airlines with regards sa flight ko at 7 p.m. tonight. I am actually very sad because it would never happen. How many days a month before our flight, possibly tonight, I told to my friend that I was so excited for the trip because I never been in Vancouver except in the airport when I have my flights going back to the country Philippines. So yun lang yung time na naka-visit ako ng Vancouver. I am sad because hindi natuloy yung 2 days kasi yung ko doon, appointment ko doon na mag-room around kami sa city. I'm so sad kasi hindi siya natuloy, pero natuloy siya. Yung ayoko lang kasi is yung doubtful na siya days to come, 3 days before the flight. Kaya frustrating siya for my part. But siguro this is the reason why I'm not feeling well today. Exactly, I'm not happy kasi excited talaga ako na mag-travel. So much excited ako kasi I'm planning to have my TikTok in the city proper. I'm planning to eat their food, yung specialty ng Vancouver. Yun lang naman yung importante, yung makakain ako ng masarap na pagkain doon, and then the place itself. Kaya yun. Anyway, alam nyo dito sa Canada guys, na hindi natin ginagawa sa Pilipinas. I don't know if ginagawa nyo sa Pilipinas, kasi ako I never did it in the country before, na palagi namin chine-check yung climate, kasi every now and then dito nag-change yung climate. Kaya lalong lalo na sa winter, chine-check namin kung safe ba i-travel. Lalong lalo na din ngayon pag summer time, chine-check din namin yung yung weather forecasting, kasi 100% tama naman yung Google kung uulan, init, mga ganun. So we always check that one, lalong lalo na pag winter, kasi kailangan namin kung ano yung attire namin, kailangan ba namin yung mga jackets. Pero usually may mga jackets kami sa car. Pero syempre, kailangan mo rin na alamin kung mainit ba o may hailstorm, tawag nun, at saka yung mga kung mag-snow ba. So kailangan updated ka sa climate in a day-to-day basis dito sa bansang Canada. So kami talaga is very concerned talaga kami sa climate para malaman talaga namin kung ano yung isusuot namin. Like today, summer, kung pwede ba ako mag-shorts today, kung pwede ba ako mag-t-shirts today, yung mga ganun. So kailangan ko ba magdala ng payong? Alam nyo, hindi uso dito yung payong, kaya yung uso dito yung mga ganito. Pero may nakikita ako nagpapayong din naman, pero minimal lang talaga, hindi kagaya sa Pilipinas na payong yung nakikita natin na dala-dala natin, di ba? So ganun dito guys. And then let's talk about yung flight ko tonight. Alam mo, nagplano pa naman ako na I have to go to work early and leave the work as early as I can para 3 hours before sa flights nasa airport na ako. I'm planning to do a TikTok sa Calgary Airport and then sa Vancouver Airport. So it's so sad na hindi nangyayari yun. So siguro yung importante lang na pag may mga commitments talaga tayo, yung dapat sure tayo na gagawin natin to regardless kung emergency. Pero pag mga hindi emergency naman yung mga reason, hindi yan, for me it's not a valid reason. Valid reason is yung mga emergency lang na mga rason yung pwede natin tanggapin dyan. Pero yung sasabihin sa'yo na I guess I will be having my runny nose, I guess I will be having my cold, so in case I can have that, cancel ko yung flight, so you will be traveling alone. Oh no, what the F. Kaya yun, nakakalungkot kasi dapat tomorrow and Sunday nandun na ako ini-enjoy ko na yung place. Yun lang guys. Oh my god, so sad. But anyway, I'm planning to travel alone na lang siguro by next month. So gusto ko na experience ko talaga yung naudlot ko na kaya hindi ako feeling well today. So nagtatrabaho na lang ako ngayon. So nagdo-DoorDash ako
And then I'm planning siguro by Saturday. Di ko sure kung anong plan ko tomorrow, kung pupunta ako sa Brooks or whatsoever. Pero siguro maghahanap buhay na lang ako, makakapera pa ako. Kaysa naman mag-spend ako ng pera, di ba? Hindi naman pagsasayang yung ano, we have to enjoy the moment lang din naman eh. Because we don't know what's waiting for us ahead. We don't know what future is waiting for us. Di natin alam kailan lang tayo. So kailangan natin i-enjoy. Today is important also than the future one. Of course, may preparation tayo sa future, pero hindi kasi natin alam ano yung mangyayari, di ba? At least prepare tayo. At least ini-enjoy na natin yung moment. We have to live our life to the fullest rather. So yun lang, nalungkot lang talaga ako kasi hindi natuloy yung trip na inaasa-asahan ko talaga. Sinabi ko pa naman sa friend ko na excited talaga ako sa trip namin. Sad to say, nakapunta siya doon, ako hindi. Kasi hindi ko na siya 3 days before nung sinabi niya sa akin na in doubt na siya. Inano ko na siya, binlock ko na siya. Hindi na ako nagpaano. Ayoko na ng mga reasons, ayoko na marinig yung ano kasi headache lang yan eh. Kaya mas maganda na para magkaroon ka ng peace of mind, i-block mo na yun para wala na kayong pag-usapan pa. That's simple. Para magkaroon ka ng peace of mind. Until next time guys.